Sa league source, ang Miami Heat at Chicago Bulls ang may pinakamalaking tsansang makapag-sign in trade para dito ay Kuminga sa Warriors, at mababa na yung tsansa para dito sa Sacramento Kings, New Orleans. Pero ang priority nga raw talaga ngayon ng Warriors na pwedeng bagsakan itong si Kuminga etong Heat o ang Bulls. Si Duncan Robinson ngayon sa Heat nag-decline ng 19 to 20 million na salary via option out para maging unrestricted free agent yan. At ngayon na-trade na nga yan. Yan yung nagbigay naman ng mas malaking salary flexibility para sa Miami Heat ngayon. Dito papasok si Kuminga mga pare ko. Pwedeng i-link ang pagpasok ni Kuminga sa Heat sa status ni Robinson sa lineup. Lalo na kung magtutulungan nga ang Miami Heat at ang Warriors sa isang magandang deal gamit ang sign and trade deal para kay Kuminga. Sa report kasi hanggang ngayon wala pa ring malinaw na team na siguradong babagsakan ni Kuminga. Pero ang Warriors buo na ang desisyon na pakawalan itong si Kuminga. February nagbigay na ng tendered ang Warriors ng qualifying offer para sa 1-year contract nito na nagkakahalaga naman ng 7.9 million para sa 2025 to 26 season. At yan ang dahilan kung bakit ngayon ay magiging restricted free agent siya sa offseason na to, meaning maaari siyang makipag-negotiate sa ibang team pero may rights pa rin ang Warriors na i-match ang kahit anong offer sheet na matatanggap nitong si Kuminga. Kaya sa sign and trade deal na mangyayari nakadepende pa rin sa Warriors kung anong team yung magugustuhan nilang may magandang offer para dito. Kaya ayon mismo kay Mike Dunleavy, isa sa pinakamahalagang goals nila ngayon mahanap nga at maayos agad ang contract ni Kuminga kahit pa tumagal hanggang 10 days ng free agency. Si Kevon Looney binitawan na rin ng Warriors bilang unrestricted at pumirma ng 2 years 16 million sa Pelicans. Isa rin yan sa dahilan para gumaang at makapagbawas ng halos 20 million sa salary and tax bills ang Warriors. Mas nabibigyan kasi ngayon ng prior sa rotation itong si Jackson Davis at Quinton Post kumpara ngayon kay Looney. At yung departure ni Looney na nagbigay ng salary flexibility para sa Warriors, partikular para makapag-capitalize sila ng mga asset sa second day na to ng trade deadline. Sa Western, ang Rockets at Dallas Mavericks yung dalawang team ngayon na malinaw na nakabuo ng magandang lineup at nakikitang mas magiging champion contender yung mga to sa susunod na season. Kaya ang Warriors at Lakers nakikita ng mga analyst na hindi pwedeng mawala sa usapang pagiging contender ng West. At kailangan talaga ng mga yan gumawa ng paraan para makapag-compete palalo dito sa Western dahil mas tumitindi yung competition dito. Ang mga center ngayon na nasa trade market na available via trade itong si Walker Kessler ng Jazz, DeAndre Ayton ng Blazer na naka-buyout na ngayon, at itong si Robert Williams mga pare ko na pwede nilang makuha yung mga yan. Posibleng isa sa mga yan yung pwedeng pagtuunan nga raw ng pansin ng Lakers na makuha sa trade. At ngayon yung isa sa pinakamatunog naman na center sa trade market ngayon na papasok, etong si Al Horford. Dyan nakapokus ngayon yung mga team na pupursigihin makuha. Ang Warriors at Lakers yung dalawang team na pwede nga raw malink dito sa veteran center na yan. Lalo na kung hindi magpapakita ang Lakers ng interest kay DeAndre Ayton o Kessler, posibleng mag-unahan sila para makuha ang veteran center na to sa trade market na magpapalalim panigurado ng defensive depth nila. May isang taon pang kontrata si Horford sa Boston Celtics para sa 2025 to 26 season na non-guaranteed o maaari siyang i-waive o i-trade. Kung i-waive siya ng Celtics ngayon, magiging unrestricted free agent siya, at kung hindi naman, pwede siyang makuha ng Warriors o Lakers via trade. Nawala si Kevon Looney sa Warriors kaya naghahanap ang Warriors ng isang veteran big man na magiging leader ng Warriors pagdating sa defensive depth nila. Parehong gustong kunin ng Warriors at Celtics itong si Horford dahil gusto ng Celtics na papirmahin pa to ng extension. Pero may mga rumors na pwedeng magdesisyon to na lumipat ng team at doon na lang magretiro at pumirma ng kontrata sa isang team na magbibigay pa sa kanya ng isang championship title. Yan yung isa sa inaasahan dito kay Al Horford. Kaya pwede nga raw na kumilos yung mga contender team tulad nga ng Lakers at Warriors na kumuha ng isang veteran center tulad nitong si Al Horford para ma-secure nila ang pagiging contender at pagpapalalim sa defensive depth.
Kakaumpisa lang ng trade deadline, si Miles Turner na secured na agad ng Bucks. Biglaan to mga pare ko yan, nagalaw ng Bucks. Talagang pinakawalan na rin ng Indiana Pacers itong center nila. Sa report ngayon ng ESPN, pumirma ngayon si Miles Turner ng 4 years deal sa Bucks na nagkakahalaga ng 107 million na may kasamang 15% trade kicker, meaning na kung matrade siya habang nasa kontrata ng Bucks, may madadagdag na 15% na bayad sa kanyang salary bilang incentive o protection. Matapos ang pagkatalo ng Indiana sa Game 7 sa finals kontra OKC, napush ang agent ni Turner na tapusin agad ang extension nito. At hindi naman naghabol ang Indiana Pacers dyan dahil nakikita na umiiwas rin ngayon ang Indiana sa luxury tax, kaya hindi nila hinabol yan. Dahil kung pipirma ng extension itong si Turner na nagkakahalaga ng 90 million in 3 years, magkakaroon ng problema ang Pacers pagdating sa salary cap nila. Yan yung naging problema ng mga to ngayon. Kaya bigla ang movement din talaga yung ginawa nitong Bucks na makapag-retool pagdating sa pagpapalawak ng defensive depth nila. Yan din yung hinahanap ni Giannis, makapag-retool sila ngayon. Pero may report na winave ngayon ng Bucks itong si Damian Lillard. Kaya ngayon hindi pa malinaw kung ano talaga yung balak ngayon ng Milwaukee Bucks sa kanilang lineup. Sa pagkuha ng Bucks kay Turner ngayon, nakakuha yung mga to ng bagong franchise center. Isang big move ito lalo na sa panahon ng free agency. At nagpapahiwatig na gusto pa talaga ng Bucks na mag-retool sa paligid ni Giannis.